Marami ang nakapagsabi na ang player na ito ay isang carbon copy ni Kobe. Dahil bukod sa pagkakahawig niya dito ay mahalata mo naman talaga na walang kaduda-duda kung sino talaga ang kanyang ginagaya. Well, kuwang-kuwa naman talaga niya ang moves ni Kobe. Ang tanging pagkakaiba nga lang nilang dalawa ay kaluwete nga itong player na pag-uusapan natin for today's video. Well, marami ang nakapansin nito mga boss magmula nga nang mapanood ito sa World Cup mula sa team ng Jordan. Masasabi mo na muli ngang nabuhay si Kobe sa pagkatao ng player na ito. Ang player nga na ito mga boss ay walang iba kundi si Rondé Hollis Jefferson. So konting backstory muna tayo mula sa pagkabata niya. Si Hollis Jefferson kagaya ni Kobe ay nagmula rin sa Pennsylvania. Anak siya ng isang single mother na mayroong dalawang trabaho para lang maitaguyod lang silang dalawang magkapatid. Dahil si Rondé ay may isa pang kapatid na panganay na si Ralir na naging isang professional basketball player din. Sabay silang lumaki ng kuya niya sa mga kalye ng Pennsylvania. Talagang dinadayo nilang dalawa ang lahat ng mga park na may basketball court. Dito ay nahasa ang magkapatid na Hollis Jefferson sa basketball. Nang minsan ay napadayo nga silang dalawa sa isang park sa Chester, Pennsylvania, ay nakuyog nga silang dalawa matapos silang hindi makapagbayad ng pusta. Dahil sa pangyayaring yun ay ayaw na nga silang payagan ng kanilang ina na maglaro pa ng basketball. Pero talagang hindi nagpaawat ang magkapatid at tinuloy pa rin nila hanggang sa sila ay mag-high school. Si Rondé mga boss ay talagang iniidolo niya noon si Kobe at pagtungtong nga niya ng secondary sa Chester High School ay agad nga siyang naging outstanding player. Siya isang small forward noong high school at siya rin ang kauna-unahang manlalaro na naging Delaware County Player of the Year ng maraming season. Nakasama rin siya noon sa 2013 McDonald All-American Game kasama ang kanyang future teammate sa college na si Aaron Gordon. Well, pagdating niya ng college, mga boss, ay nakuha siya ng Arizona. Dito lumabas ang kanyang pagiging versatile sa loob ng court. Dahil kaya niyang umiscore, rebound at higit sa lahat ay makakuha ng shot block sa kabila ng kanyang maliit na size. Talagang Kobe nga ang galawan ng ating bida. Dahil alam naman natin na ganito rin ang playing style ni Kobe. 2 taon ding naglaro si Rondé sa Arizona. Sa kabuuan ay nag-average siya dito ng 16.7 points, 10.1 rebound at 6.2 assists per game. Pagkatapos nga nito ay nag-declare na nga siya na sumali sa 2015 NBA Draft. Sa NBA Draft class na ito, si Rondé ay pinili ng Portland Trail Blazers bilang pang 23 overall pick. Subalit mukhang hindi nga siya trip ng Portland mga boss dahil agad din naman siyang inilipat sa Brooklyn Nets. Dito ay pinapirma siya ng rookie scale contract. Sa debut game niya sa Nets ay nagtala nga siya ng 8 points and 5 rebounds off the bench. Subalit tinalo nga lang sila ng Chicago Bulls 115-100 final score. Wala pa ngang ilang buwan ay na-diagnose nga siya na mayroong fracture ang kanyang right ankle na kinakailangan nga ng agarang surgery na may 8 hanggang 10 linggong rehabilitasyon. At ito ang kanyang pinakamalaking panghihinayang sa kanyang buong karir sa NBA dahil noong 2016 nga ito nangyari. At ito na rin ang huling taon ni Kobe bago siya retiro sa NBA. Dagdag pa niya na sayang nga daw hindi man lang niya nakaharap sa isang official game ang kanyang iniidolo dahil nga ng mga panahon na ito ay nasa proseso pa siya ng pagpapagaling dahil sa kanyang injury. Pero pagbalik niya matapos ang pagpapahinga dulot ng injury ay nakuha ni Rondé ang kanyang kauna-unahang career high na 20 points with maangas na 13 rebounds mga boss. Panalo kontra Phoenix Suns. Well, sa 4 na taon niya dito sa Nets ay naging isa siya sa mga key player katulong nga si Jarrett Allen at malaki talaga ang naiambag niya sa team. Pero matapos ang 2018-2019 season ay agad nga siyang naging unrestricted free agent. Dito nga siya kinuha ng Toronto Raptors na kasalukuyang defending champion noon. Nakapaglaro siya sa loob ng 1 taon bago nga ito na-iwave papuntang Minnesota Timberwolves. Pero mukhang hindi nga kailangan ng Minnesota ang kanyang serbisyo dahil ipinamigay din siya nito. Kaya natenga si Rondé ng mga ilang buwan. Pero matapos nito ay dito nga siya kinupkup at binigyan muli ng pagkakataon ng team na orihinal na nag-drop sa kanya noon sa NBA, ang Portland Trail Blazers. Sa una ay 10-day contract lang ang binigay sa kanya. Pero matapos nito ay pinapirma na rin siya hanggang sa matapos ang season.
Well, sa sumunod na NBA season ay wala nang kumuhang team sa kanya. At dito naman naisip ni Ronde na subukan maglaro international. Dito nga ay naglaro siya sa Turkish League para sa kupunan ng Besiktas sa loob lang ng isang season. At Atleticos de San German sa Puerto Rico League. Sa mga di nakakaalam ay naglaro nga din siya dito sa Pilipinas mga boss para sa TNT Tropa Giga sa PBA. Nito nga lang nakaraang February 2023 kung saan nga nakuha ni Ronde ang kanyang kauna-unahang championship title bilang isang professional basketball player. Sa ngayon mga boss ay namataan nga itong si Hollis Jefferson na naglalaro sa Jordan National Team bilang isang naturalized player para sa ginaganap ngayong 2023 FIBA World Cup dito sa Pilipinas. Noong laban nga nila kontra New Zealand mga boss, dito ay maraming nakapansin sa pagkakahawig ng laro niya kay Kobe na ang halos lahat nga ng manonood sa arena ay sa kanya lang nakatutok. At sa laban na ito ay gumawa nga siya ng 39 points, 9 rebounds with 4 assists para sa kupunan ng Jordan. Pero nga lang sila ng New Zealand. At ang Group E bracket na kinabibilangan nila ay nandun lahat ng powerhouse team gaya ng USA, Greece at New Zealand. Kung kaya't nahirapan ngang buhatin ni Hollis Jefferson ang team ng Jordan. Well, ano sa tingin nyo mga boss? Isang clone nga ba ni Kobe na maituturing itong si Ronde Hollis Jefferson? E comment lang sa baba ang opinion nyo mga boss at babasahin natin yan.